pinupuri ka namin at sinasamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang sabi po sa 1 Corinthians 11, verse 24, And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. In verse 26, For as often as you eat, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me. Sabay-sabay po natin inumin ang kopa na simbolo ng dugo ni Kristo. Sige po, patuloy po tayong manalangin. And in our own words, coming from our hearts, let's continue to give thanks to the Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Sabay-sabay po tayo, sama-sama po natin pasalamatan ng Panginoong Jesus sa kanyang ginawa. We thank you, Lord. We thank you. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. We will always see the weight of what you have done. We will always see the weight of your sacrifice, Panginoon. We will always remember, Lord God, what you have done for us, Panginoon. Kagaya, Panginoon, ang sinabi ni Paul, alisin na namin lahat, alisin mo na sa akin lahat ng mga nalalaman ko, wag lang ang krus ni Kristo. Ganoon po katindi, Panginoon, ang bigat ng ginawa mo sa krus. Na iyon ang sentro ng aming pananampalataya, Lord, kaya hindi dapat namin iwaglit ito sa aming isipan. Lord, help us to always remember, to always give weight, Lord God, to truly appreciate, Lord, what you have done on the cross. That will lead us, Panginoon, to revere your name. That will lead us to truly love you and to obey you, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at sinasamba, pinasasalamatan at dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Pwede po ba natin batiin ang ating katabi? Magandang umaga. And can we bless our neighbor? Can we speak life sa ating po mga katabi? God bless you. Hallelujah. I am so blessed that you are here. Pwede po ba natin sabihin ito sa ating katabi? Ako ay nagagalak na naririto ka. Hallelujah. And sabihin po natin ulit sa ating katabi. Pwede po ba natin ulit sa ating katabi? Sabihin sa ating katabi. Kapatid. See you again next week. Amen. Hallelujah. Ngayon po, we are still in our series po. We are still in our series, The Whys of Going to Church. We're discovering God's purpose of gathering together. Na ibinabalik po tayo ng Panginoon sa tunay na design ng isang simbahan. Binabalik po tayo ng Panginoon doon sa tunay na lalim yung halaga, na makita natin yung lalim ng pagiging isang church. Okay? And today po ang ating pong title, ang ating pong pag-uusapan is The Church Called to Unity. Pakisabi po, Called to Unity. Called to Unity. Kapag po sinabi natin church, ito po ay coming from the Greek word ecclesia. Pakisabi po, ecclesia. Pag sinabi po natin ecclesia, ito po ang ibig sabihin po nito is the called out ones. Okay? And it speaks of the assembly of God's people. Meaning to say, pag sinabi po natin ecclesia, ito po ay gathering of the called out ones. Pagsasama-sama ng mga tinawag ng Diyos. Okay? Ang church po, pagka sinabi natin church, hindi po ito about sa'yo lang. Okay? When we speak about the church, hindi lang ito about sa'yo. Ang church ay hindi individual.
Okay po? Ang church po is a communal. Pakisabi po, communal. And when we speak of the church, pag sinabi natin na ang church is not individual but it is communal, it is about relating to one another. That is the church. Ang church po is about being connected to God and to each other. Yun po ang church. It is about having union with Christ and with our fellow believers. Having partnership with God and with the church. When we speak about church, ang idea ng church ay hindi po pagiging alone o pagiging mag-isa. Pakisabi sa katabi, hindi ka mag-isa. Amen? Ang church po, it's always about fellowship. Lagi pong nakadikit ang fellowship, ang word na fellowship sa church. Okay? It is about having fellowship. Fellowship with God and with the brethren. Ganun po ang church. And when we speak of fellowship, pag sinabi po natin fellowship, it comes from the Greek word koinonia. Sabi po koinonia. Pag sinabi po natin koinonia o fellowship, it means communion, pagkikipag-isa, partnership. Okay? Pagka sinabing partnership, hindi ito about sa pagiging isa. Tama po? May kasama ka. Tama po, sa pag-asawa, partnership ang tawag doon. Dapat magkasama kayo. Amen po ba? Partnership, sharing lives. Iyon po yung church. That is the idea. That is the design of the Lord. Sharing lives about church. Pag sinabi natin church, it's about partnership, sharing lives, communion. So it is not about individual. Hindi ito patungkol sa isang tao lamang, but it is communal. Kaya po wala po sa Bible na makikita ka na lone ranger. Hindi ka alone. Okay? Wala rin po sa church na makikita yung unchurched Christian. Yung sinasabi na Christian pero hindi nakabelong sa church. Yung sinasabi na connected kay Lord pero hindi connected sa local church. Wala pong ganun kang makikita sa Bible. Okay? Example na lang din po si Paul. Sino po nakakakilala kay Paul? Siya po ay si Saul na nag-persecute sa mga Kristiyano and then kinonvert po siya ng Panginoon. Nung papunta po siya sa Damascus, na-encounter po niya ang Panginoong Jesus. Okay? And after po nun, merong instruction ng Panginoong Jesus, pumunta ka sa lugar na to, meron kang makakatagpong isang tao, si Ananias. Okay? Matatagpuan po natin yan sa Book of Acts, chapter 9, verse 4 to 6. Basahin po natin And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting, but rise and enter the city, and you will be told what you are to do. So nakita po natin dito na ang experience po niya, directly naka-encounter po siya sa Panginoon. Yung conversion po niya, yung pagiging born again po niya ay directly naranasan niya sa Panginoon. Okay? Paul's conversion is directed to Jesus. Pero kahit na si Lord mismo ang nangusap sa kanya para maranasan niya yung conversion, ano po yung pinagawa ng Diyos sa kanya? Sinabi ba ng Lord, ako'y connected na tayo, na-encounter mo ako, tayong dalawa na lang. Wala, hindi po ganun yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, enter to the city and you will be told what you are to do. Ano po yung pinagawa ng Panginoon kay Paul? Sabi po sa Acts 9, chapter 10, verse 12. Now, there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias. And he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. For behold, he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. So ano po yung ginawa? Ano yung inutos ng Panginoon kay Paul at kay Ananias? Ang ginawa po ng Panginoon, the Lord leads Paul to be connected to God's people. After the conversion, God leads Paul to be connected to God's people. Hindi po sinabi ni Lord na, Paul, na-convert ka na, okay na. Sige na, humayo ka na. Tayong dalawa na lang, sa akin ka na lang kumunay, okay na yun.
Hindi po yun yung sinabi ng Panginoon. Kinonect po ng Panginoon si Paul sa God's people. Okay? Pwedeng sabihin ni Paul, I don't need to belong to a church. I don't need someone kasi direct na nga ako kay Lord eh. And na-encounter ko na nga si Lord eh. Direct akong nakapag-usap sa Kanya. Na-encounter ko face-to-face si Lord. Okay na yung kami na lang ni Lord. Okay? Ito pong pinag-uusapan po natin, hindi ko po sinasabi na tanggalin natin yung time natin with the Lord. Okay? Or yung secret place or yung quiet moments natin with the Lord. And hindi ko rin po inaalis yung responsibility natin for our personal growth. But our context, what we are talking about today, is in the context of being connected and mabulong ka sa church, which is your spiritual family. You need to belong. Kailangan mabilong ka. You need to be connected to the church. Kung titignan natin, sa buhay po ni Paul, the moment of his conversion, God leads Ananias to Paul and Paul to Ananias. God connects Paul to the church. Kinonect po ng Lord si Paul sa church. Hindi po hinayaan ni Lord na mag-isa si Paul. Hindi po niya inabandon si Paul. Okay? Bagkus, inilagay po ni Lord si Paul sa church na mag-aalaga sa kanya. Sabi po sa Acts 9, chapter 19. Tandaan po natin si Paul po ay mahusay sa batas ng Diyos. Kasi ang teacher po niya ay si Gamaliel. So pwede niyang sabihin, hindi ko na kailangan ng church. Hindi ko na kailangan ng mentor. Kasi mahusay na ako eh. Pero dito pa rin, sinabi ng Panginoon, you need to be connected to the church. You need to be connected to my people. Okay? So kaya po kinonect po ng Panginoon si Paul sa church or sa body of Christ. Sabi po sa Acts 9, verse 19. Sabi po dito, and taking food, he was strengthened. For some days, he was with the disciples at Damascus. Kinonect ng Panginoon, church is not individual, church is communal. May pagsasama-sama. Okay? Tayo ang magkakasama. You are not saved to walk alone. God did not save you to walk alone. He gave you the church as a blessing. God put you into a local church to strengthen you. And as a Christian, we are not meant to live and walk alone in our journey of faith. Pakisabi po ulit sa katabi, hindi ka mag-isa, kapatid. Kaya po, as Christ's disciples, we are called to unity. Amen po ba? We are called to unity. We are called to be united to each other as a church. Kailangan tayo po ay nakikiisa. Tayo po ay may unity as a body of Christ. Amen po ba? So ano nga po ba yung church unity? What is church unity? True Christian unity isn't about a common interest. Or hindi po ito yung meron kayong common habits. Hindi po ito yung meron kayong common habits kaya nagsasama-sama kayo. Kaya hindi po iyon yung true Christian unity. Hindi ko po sinasabi na masama yung magkape-kape, hindi ko po sinasabi masama yung magsasama-sama tayo para sa badminton, para sa pickleball, or sa basketball. Hindi ko po sinasabi yung ganon. Pero, church unity is more than that. Okay? True church unity is more than that. Ang pagkakaisa ng isang church ay napagtitibay because we have a common relationship with our God. Iyan po yung ibig sabihin ng church unity. Hindi po dahil magkakaparehas tayo ng interes, magkakaparehas tayo ng habits, hindi dahil magkakaparehas tayo ng hobbies, but because we have a common relationship with our God, kaya tayo nagkakaisa. Kaya tayo nagsasama-sama. Amen po ba? Amen po? Naintindihan po? Iyon po yung lalim ng pagiging magkaisa ng church, ng body of Christ. Why there is unity? Because we have a common relationship with our God. Unity is not about uniformity. Okay? Na dapat pare-pareho tayong kulot. Na dapat pare-pareho tayong manamit. Kung nakapalda ako, dapat palda kayong lahat. Kung mahaba ang buhok ko, dapat mahaba ang buhok niyo lahat. Hindi po ito about sa pare-pareho tayong manamit. Dapat pare-pareho tayo ng ginagawa. Kung marunong akong mag-keyboard, dapat marunong kang mag-keyboard. Kung marunong akong mag-drums, dapat marunong ka rin mag-drums. Kasi part ka ng life group ko. Hindi ganon.
Hindi po ito about uniformity na dapat pare-pareho manamit, pare-pareho ng ginagawa. We can still have unity in diversity. Na kahit magkakaiba-iba tayo, kaya pa rin po natin maging magkakaisa. Kaya pa rin po natin magkaroon ng unity. Kahit na meron tayong pagkakaiba-iba, iba-iba yung gifts, iba-iba yung pinagagawa ng Diyos sa atin, magagawa pa din po natin na magkaroon ng pagkakaisa. Some of us, nagli-lead ng worship. Some of us, tinawag ng Panginoon mag-preach. Some of us, tinawag ng Panginoon mag-evangelize. Iba-iba yung ginagawa natin. Iba-iba yung gifts natin. Pero nagkakaisa pa rin tayo. Bakit? Because our goal is to honor the Lord. Because our goal is to glorify God in whatever we do. Okay? Kung ano man yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, ang goal pa rin natin is to glorify God. Ang point natin is si Jesus. Amen po ba? That's why may unity po tayo. Amen po? Amen. Amen. Bakit po merong pagkakaisa sa church? Okay? Bakit nagkakaroon ng pagkakaisa? Because the unity of the church is centered on our relationship with Jesus Christ. It is centered in our relationship with God. It means din po, kapag sinabi po natin unity or church unity, the true unity of the church is in agreement on the basic truth found in the Scripture. Iyon po yung ibig sabihin ng may pagkakaisa sa church. It means we are in agreement on the basic truth found in the Scripture. Sabi po sa Ephesians 4:4-6. Ang sabi po dito, ito pong babasahin po natin, it's about unity in the body of Christ. Kung mababasa po natin sa Bible, ang pinapatungkulan po, ang context po nito is the unity in the body of Christ. So sabi po ni Paul dito sa Ephesians 4:4-6, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father of all, who is over all and through all and in all. Basahin po natin sa Tagalog. May iisang katawan at iisang spirito, tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So pinapakita po dito sa Ephesians 4:4-6 ang picture ng isang united na church. That we must be in agreement on the basic truth. Di ba pinag-usapan po natin yun last week? On the basic truth found in the Scripture. Kailangan na agree tayo, nakatayo tayo doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ano po yung sinasabi? Balik po tayo doon sa verse na kanina. Sabi po dito, one body. We are connected to the body of Christ, which is the church. Kailangan maging isa tayo na kahit na halimbawa New Life Antipolo, TNLF Angono, ano pa? CCF Victory, because we are in Christ, we are considered as body of Christ. Yan po yung sinasabi dito. That we are connected to the body of Christ, which is the church. A church that Jesus Christ truly is the head of the church. Yan po yung sinasabi dito. Na tayo bilang isang body of Christ, ilalagay po natin at i-acknowledge natin na kahit iba-iba ang pangalan ng churches, okay, ni Kristo, si Lord pa rin, si Jesus Christ pa rin ang head ng church. Amen po ba? As Christ as the head of the body, it means po na we submit to His authority. That we agree on that. Nag-a-agree po tayo na dahil tayo ay part ng body of Christ at si Kristo ang head ng ating buhay o ng head ng church, it means we submit to His authority and to His will. Amen po ba? Ang nangyayari po sa church ay kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon. Iyon po yung sinasabi na we must be in agreement with the basic truth. Kapag sinabi natin there is unity, nandoon na nagkakaisa tayo
na ang Panginoong Jesus ang head ng ating buhay, head ng church na to, kaya kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon that is found in the scripture, iyon ang susundin natin. Amen po ba? Kagaya po nung sinabi po natin last week, that we must be a Bible-based church. Amen po? Bible-based church tayo, yung sola scriptura, that the scripture alone is the source of divine truth. That the scripture alone is the source of divine will. And the scripture is the final and highest authority of our lives. So as a Christian who is united to the body of Christ, it means we must agree to seek the Lord's will. Amen po ba? Iyon po yung sinasabi na we must be united as a church. We are in agreement that we need to seek the Lord's will found in the scripture, not what the pastor said. Hindi po yung sinabi ko, kundi ano yung natatagpuan sa salita ng Diyos. Kasi ang final authority, hindi yung sinabi ko, kundi ang banal na salita ng Diyos. Kaya nga po, we are always encouraging one another. Mag-devotion kayo, magbasa kayo ng salita ng Diyos so that you will not be deceived. Amen po ba? Because as a church that is united in the body of Christ and as a church that is submitted to the Lord, we need to be in agreement to seek the Lord's will. That it is His truth that we proclaim. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos lamang ang ating binabahagi. And it is only His name that we praise. Iyon po yung we must be in agreement with that. Nag-agree po ba kayo doon? Na bilang body of Christ, sama-sama tayo na isik ang kalooban ng Panginoon, ibahagi ang salita ng Diyos, at ang pangalan lamang ng Diyos ang pupurihin. Nag-agree kayo doon? Amen. Amen. Hallelujah. And ang sabi po dito, one Spirit, it speaks of the Holy Spirit, that we agree that the Holy Spirit is the substance of our life, that it is the Holy Spirit that makes us born again, na yung ating patay na spirito ay binuhay na magmuli ng banal na spirito nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Naiintindihan po? Okay? Na tayo po ay nagpapapuspos sa banal na spirito. We are in agreement with that, na we need the Holy Spirit because He is the source of our strength. Nag-agree po ba tayo doon? We need the Holy Spirit because He is the substance of our life. Siya ang buhay natin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen po ba? Then ang sabi din dito, we have this one hope, na ang hope natin ay sino? Sino po ang hope natin? Sino po? It is Jesus Christ. That we agree that our living and greatest hope is the second coming of our triumphant King, Jesus Christ. Amen po ba? That we believe in the resurrection, that is our hope. That is our greatest hope. Do we believe on that? Do we agree on that? Amen. Hallelujah. One Lord, Jesus Christ, kagaya ng sinabi po natin kanina, that Jesus Christ is the head and the master of our life. That's why we need to obey Him. We need to listen to Him and obey Him. That we have this one faith, iisa ang pinoproklama nating pananampalataya. At ang pananampalataya natin is anchored on Jesus Christ because He is the author and perfecter of our faith. That our life, our faith is anchored on Jesus Christ and anchored on His truth. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Walang ibang inaangklahan ng pananampalataya natin kundi si Kristo lamang at ang Kanyang salita. Hindi nakaangkla ang pananampalataya natin sa kung kani-kaninong pangalan. Kundi kay Kristo lamang at ang salita lamang niya ang ating papanindigan. Amen po ba? One baptism, we are baptized. We need the baptism of the Holy Spirit. Yun po, we agree on that. That we need the baptism of the Holy Spirit and one God, the Father, who is above all, through all, and in all. So makikita po natin dito sa passage na to, in Ephesians 4:4-6, in this passage, we confess that we believe in the triune God. Pag sinabi po natin triune God, it means we believe in God the Father, we believe in God the Son, we believe in God the Holy Spirit. Naniniwala po ba tayo doon sa Trinity? Amen. That we believe that there is the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen po ba?
One God in three persona. Yun po yung sinasabi ng triune God. This is what it means to have unity. Ito po yung ibig sabihin ng unity. We agree in one confession. We agree with the basic truth. We stand on this basic truth. It is more than having same interest. Ang unity in the body of Christ is more than having same interest, same hobby, same life story. It is more than that. Amen? Having unity in the body of Christ means we agree in one confession and we stand on this basic truth found in the Scripture. Amen po ba? Yun po yung lalim ng unity. Amen? Kaya kahit magkakaiba po tayo ng interest, magkakaiba tayo ng hobby, magkakaiba tayo ng culture from our home, magkakaiba tayo ng mga naiisip, perspective, pero still, united tayo. Bakit? We have a common relationship with Jesus Christ. Amen po ba? Dahil pinag-iisa tayo ng relasyon natin sa Panginoon. Relasyon natin sa Panginoon ang nagiging ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Amen po ba? Amen? So why we need to have unity in the church? Bakit po ba natin kailangan ng unity sa church? Unang bagay, bakit kailangan natin ng unity? Because it is the character of the triune God. Again, pag sinabi natin triune God, Trinity, it speaks of the Trinity. One God, three persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So it is the character of the triune God. Kaya po tayo, bakit natin kailangan magkaroon ng unity sa church? Because ito ay karakter ng Trinity. Karakter po ito ng Diyos. Unity reflects the character of the triune God. It reflects the triune God, the character of the triune God. Kapag po may unity sa church, pinapahayag po natin yung kung sino si Lord. Ipinapahayag natin kung sino si Lord. Iyon po yung isa sa mga bagay para maipahayag natin ang karakter ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagkakaisa. Unity in the church. The unity in the church shows and manifests the character of Jesus Christ. Kasi if you will see from Genesis to Revelation, sino na po ang nakatapos po ng Bible? From Genesis to Revelation. Nabasa na. Okay, praise God. Kung papansinin po natin, if you will see from Genesis to Revelation, the triune God, or the Father, the Son, the Holy Spirit, always work in unity. Lagi po silang kumikilos ng magkakasama, ng may pagkakaisa. Iyon po, they work in unity in creation. Kasama ang banal na Espiritu, kasama si Jesus, kasama ang Diyos Ama sa creation. Hindi lamang po Diyos Ama at ang banal na Espiritu ang makikita natin doon, kundi even Jesus Christ, andoon na siya. Amen po ba? They work in unity in creation. Not just in creation, but they work in unity in salvation. Even sa ating kaligtasan, they work in unity. Amen po ba? Do you agree on that? Hindi lamang si Jesus ang gumawa ng kaligtasan natin. It is the work of the triune God. It is the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They work in unity in salvation. Ano po yung pwede natin paano natin masasabi that they work in unity? The Father provided the Lamb. The Father provided the sacrificial lamb, which is Jesus Christ. He sent His Son. Matatagpuan po natin yun saan? Sa Bible. Sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It is the Father who provided the sacrificial lamb. He sent His begotten Son. Jesus Christ died on the cross to satisfy God's wrath and carry our punishment. Okay? It is Jesus Christ, His death on the cross that satisfies God's wrath. It is His death that carries our punishment. Yung kanyang kamatayan ang nagpapakita na siya ang kumuha ng dapat na parusa na sa atin dapat. Amen? So, there is the work of the Father, there is the work of the of Jesus Christ, and there is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit gives life to our dead spirit. That's what makes us born again.
Okay? Kaya po tayo naging born again. Kasi ang banal na spirito, binuhay ng banal na spirito ang ating patay na spirito dahil sa kasalanan. Hindi po natin kayang buhayin ang ating patay na spirito. It is only the work of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen? So we see that they work in unity in creation, they work in unity in salvation. So as a church, we must reflect the character of the Triune God. Bilang church po, gusto ng Panginoon na ganoon din ang makita sa atin. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit works in unity, ang church dapat also works in unity. The church, His church must also work and lives in unity. Iyon po yung sinasabi niya sa John 17:20-23. Iyon po yung desire ng Panginoong Jesus. Yung unity in the church, unity in the body of Christ, unity sa mga magkakapatiran. Bawal po ang mag-aaway-away. Ang nagdi-divide. Amen? Ayaw ng Panginoon yun sa loob ng tahanan ng Diyos. Sabi po niya sa John 17:20-23, I do not ask on behalf of this alone, but for those who also believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, and in me and I in you, that they also be in us, so that the world may believe that you sent me. Nakita po natin na kapag kami unity sa church, nagpapakita po ito ng karakter ng Panginoon. Okay? The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. This is the desire of the Lord for His church. Maging magkaisa ang disciples, magkaisa ang God's people, dahil tayo, Panginoon, ay iisa. Magkaisa tayo. Yun po yung sinabi ng Panginoon, I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me. Napapahayag si Kristo kapag ka ang church ay nagkakaisa. Nakikita niyo po yung sa verse na to, napapahayag ang karakter ni Kristo kapag ang church ay nagkakaisa. Napapahayag ang karakter ng Triune God kapag tayo bilang church niya ay nagkakaisa. Ipinapakita ng unity in the church that we are Christ's disciples. Christ's disciples po ba tayo? Disciple po tayo ng Panginoon. So dapat po ang karakter natin ay nagkakaisa tayo kasi kapag nagkakaisa ang disipulo ng Panginoon na ipapakita at na ipapahayag ang karakter ni Kristo. Amen po ba? Unity with the brethren honors the Lord. Amen? Nabibigyan po natin ng kalwalhatian ang Panginoon kapag nagkakaisa ang church. Amen po ba? Una po, bakit natin kailangan magkaroon ng unity? Because it is the character of Jesus Christ. It is the character of the Triune God. So as a church, we must reflect the character of Jesus Christ and the Triune God by having unity. Amen? Pangalawa, it is created by God. Ang Diyos po ang lumikha ng unity. Okay? Listen po. Ang Diyos ang lumikha ng unity. Ang Diyos po ang dahilan bakit tayo naging connected and united sa church. Si Lord po ang dahilan. Sabi po sa Ephesians 2:13-16, matatagpuan po natin ito dito. Ephesians 2, chapter 2, verse 13-16. Listen po, listen. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sino po, ano po ang binayad para po tayo ay magkaroon ng reconciliation to the Father? It is the blood of Jesus. And hindi lamang po tayo ni-reconcile sa Father, ano pa po yung ginawa ng Panginoong Jesus? Doon sa krus, ano yung nangyari, ano yung na-benefit po natin sa kamatayan ng Panginoong Jesus o sa dugo ni Kristo. Sabi po dito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Wala nang boundary, wala na pong veil, wala na pong pagkakanya-kanya.
Na hindi tayo magkapareho, dun ka lang. Hindi po ganon. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan ng parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay maging, maging iisang bayan na lamang. Wala na pong avail, wala nang harang na ang Hudyo ay hindi na, kasi meron po silang thinking na hindi ako makikisalamuha sa mga Hintil kasi Hudyo ako. Wala na pong ganon. Okay, at sa ganito'y maghari ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. So we are not just reconciled with God the Father, but we are reconciled with each other. May restoration. Kaya po wag nating hahayaan na manatili ang pag-aaway-away, manatili ang pagkakanya-kanya, manatili ang alitan sa loob ng tahanan at sa loob ng iglesia. Amen po ba? Kasi dugo ni Kristo ang pinambayad para po maging posible ang unity sa church. Amen? It was the shed blood of Jesus on the cross that makes unity possible in the body of Christ. Dugo ni Kristo ang pinambayad kaya tayo nagkakaisa. Amen po ba? Christ accomplished this unity on the cross. Kamatayan po ni Kristo ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaisa. Amen po ba? Kaya po makikita po natin, listen to this. Young people, listen. Kaya po mabigat at binibigyan ng diin sa salita ng Diyos. Makikita natin sa Word ni Lord, sa Bible, na binibigyan ng diin at talagang mabigat para sa salita ng Diyos, yung magkaroon ng kapayapaan within God's people. The Bible, the Word of God, always encourage us to have peace with one another, to bear each other's burden, to help one another, to love one another. Mabigat yung sinasabi ng Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan within God's people. Bakit? Bakit? Kasi it cost Jesus' blood. Dahil po sa dugo ni Kristo kaya naging posible ang pagkakaisa sa loob ng church. Kailangan maalagaan po natin ng mabuti ang unity sa church because it causes Jesus' blood for us to have unity in the church. Amen po ba? Amen po? Amen. Ang pagkakaisa ng simbahan ay regalo po ng Diyos. Ang pagkakaisa ng simbahan ay regalo ng Diyos sa mga Kristiyano na binayaran ng dugo ni Kristo. Naintindihan po? Nakikita na po natin kung bakit kailangan nating pahalagahan ang unity sa loob ng tahanan at unity sa loob ng simbahan. Kasi ang binayad dito, dugo ni Kristo. Amen po ba? Regalo to sa atin. It is a gift from God. It is a free gift from God. Pero bayad to ni Kristo. Amen? Ganoon po kalalim ang meaning ng unity sa church. It is more than having same interests, same hobbies, same habits. It is more than that. Ganito kalalim ang meaning ng unity sa church. Ganoon po katindi ang halaga ng unity sa church. Kaya ganoon na lamang po ang pag-i-encourage ng word ni Lord na magkaisa ang church. Amen po ba? The cost of church unity is the blood of Jesus Christ. Ganun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya po, ini-encourage po tayo na dahil regalo ito ng Panginoon, pangalagaan po natin ito. Amen po ba? Dahil regalo ng Panginoon ang pagkakaisa sa loob ng simbahan at sa loob ng tahanan, pangalagaan natin ito. We need to preserve this unity. That's why Paul encourages the believers to preserve the unity because it is the gift of God na kailangang alagaan.
Amen po ba? Kaya kung meron po tayo, halimbawa na lamang, wala po akong pinaniringgan, makikiusap po ako, wala akong pinaniringgan. Pero kung may pag-aalitan po sa loob ng tahanan, kung meron pag-aalitan sa loob ng simbahan, tapusin na natin yun. Amen po ba? Kasi dugo ni Kristo ang pinambayad kaya tayo nagkakaisa. Amen? Amen po ba? We need to preserve that unity. Alagaan natin yung unity kasi regalo yun ng Panginoon sa atin eh. Amen po ba? Sabi po sa Ephesians 4:3. Ano ba yung sabi sa Ephesians 4:3? Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Sabi din po sa NIV, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So Tagalog po, basahin natin. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. So ang unity po ay kaloob. Ano ang dapat gawin ng mga church? Panatilihin. Ang unity ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang unity ay kaloob ng Panginoon. Ang responsibility ng church to make every effort to keep it, panatilihin, sikaping mapanatili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. If we will see here, ang unity po ay kaloob ng banal na Espiritu. It was given to us. It is a gift. But as a church, we have the responsibility to what? To keep it, to preserve it, to maintain the unity. We have that responsibility. Okay? Regalo ng Panginoon ang unity in the body of Christ, pero responsibility ng Kristiyano ang i-preserve ang unity with the brethren. Amen po ba? Meron pa rin po tayong responsibilidad na i-maintain natin, huwag nating hayaang masira. Alam niyo po, kapag nasisira natin ang unity sa church, nasisira natin ang regalo ng Diyos. If we see that unity is the gift of God, kapag sinira natin to, sinisira natin ang regalo ng Diyos. Amen? Sabi din po dito, eager. Sa New King James Version, ang sabi, endeavoring. Ibig sabihin po nun, diligently, may pagsusumika, may pagkamasigasig na gawin. Intentional, may kasipagang gawin, yung pagiging magkakaisa. Yung having peace with one another, yung loving one another, yung helping each other, bearing one another's burden. May pagsusumikap po doon, intentional, may kasipagan na gawin. Bakit di lang may pagsusumikap? Kasi hindi ito madaling gawin. Hindi madaling gawin ang pagkakaisa sa mga taong magkakaiba. Tama po? Hindi madaling gawin, hindi po siya mangyayari din without having effort. Okay? That's why it must be intentional, it must be a consistent work. Kapag sinabi mong maintain, hindi siya sa umpisa lang. Hanggang huli dapat magawa po natin itong unity na to. Amen po ba? Amen? Pakisabi sa katabi, kapatid, bati na tayo. Bati na tayo, kung meron man akong nagawa sa iyo, patawarin mo na ako. Kasi mas pinipili ko ang unity. Amen po ba? I-maintain natin yung unity. Paano natin ma-maintain ang unity? How can we preserve unity in the church? How can we preserve also unity in the family? We can preserve unity by displaying love, doing good, humility, and forgiveness. Matatagpuan po natin yan sa Ephesians 4:2. Kung mapapansin po natin, doon tayo umiikot sa Ephesians 4. Sa Ephesians 4:2, ano po ang sabi dito? With all humility, gentleness, with patience, bearing one another in love. Yan po yung bagay na dapat natin gawin para ma-preserve po natin yung unity. Huwag po natin kagaya kanina, di ba, yung sabi po ni Ate Cynthia nung nag-e-exhort siya, Lord, basagin mo na yung pride namin, yung pagtingin namin ng mas mataas kaysa sa ibang tao. Mawawala po yung unity kapag mataas ang tingin natin sa sarili natin. Kasi it must have humility to have reconciliation. It must have humility to forgive one another. Kasi pwede tayong magsabi, I am withholding my forgiveness kasi hindi ko deserve yung ginawa niya eh. I am withholding forgiveness kasi nasaktan ako at deserve kong magalit.
Diba? With all humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Iyan po ang dapat na nakikita sa loob ng tahanan at sa loob ng bahay-sambahan para ma-preserve natin yung unity. That is the purpose of gathering together. We are called to unity. God doesn't want His people to be divided. Hindi po nais yun ng Panginoon. A church that is divided against itself will fall. A family that is divided against itself will fall. Pwede ko po bang tawagin ang worship team? Sabi po sa Mark 3:24-25, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house will not be able to stand. Hindi po mananatiling nakatayo ang bahay-sambahan at ang tahanan kapag ka nagkakaroon ng pag-iiringan, pag-aaway-away, hindi pagkakanya-kanya, at walang pagkakaisa. Hindi po tatayo ang simbahan at ang tahanan kung hindi nananatili yung humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Doing good, forgiveness, loving people. Iyon po yung nais ng Panginoon kasi kapag divided ang church, napakabigat maglingkod. Tama po ba sa mga ministers? Kapag divided ang church, may kairingan ka sa loob ng church. Ang hirap at napakabigat maglingkod. Kapag divided or may strife sa family, it gives sorrow to your soul. Tama po ba? Kapag may iringan sa loob ng tahanan, nababagabag ang puso mo, nahihirapan ka magpuri sa Diyos. We need to be connected and united to the body of Christ. That is God's design for every believer. Disenyo po iyon ng Panginoon at regalo yun ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun na lamang po yung sinasabi ni Paul, ni Peter, ng Panginoon, na tayo ay magkaisa. Kasi kapag sinira natin ang pagkakaisa, sinisira natin ang regalo ng Diyos. And when we are united to the body of Christ, what will be our experience? Ano yung mararanasan natin kapag tayo ay nagkakaisa? Mararanasan po natin ang pagpapala. We will experience blessing and covering. Next slide po. When we are united to the body of Christ, we will experience blessing and covering. Sabi po sa Psalms 133, verse 1-3, sabi po doon, behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forever. So makikita po natin na kapag kami pagkakaisa sa loob ng tahanan at sa loob ng bahay-sambahan, may pagpapala po tayong nararanasan. Ang sabi po dito, it is good and pleasant. Tama, ito yung tamang dapat na ginagawa ng simbahan. Magkaroon ng pagkakaisa. Sabi po dito, kaaya-ayang tignan ang nagkakaisang simbahan. Kaaya-ayang tignan ang nagkakaisang tahanan. May kagalakan na mangyayari kapag nagkakaisa ang simbahan. May kagalakan na nangyayari at may kapayapaan na nangyayari kapag nagkakaisa ang tahanan. Sabi din po sa Psalms 133:2, ano po yung sabi? Precious oil in the head running down on the beard. It flows. The Holy Spirit will flow freely and move in a united church. Malayang nakakakilos ang banal na spirito sa nagkakaisang church. Ang hirap pong maka-breakthrough kapag nagkakanya-kanya. Pero malayang nakakakilos ang banal na spirito kapag nagkakaisa ang church. Kapatid, we are encouraging one another. We encourage, the message is encouraging us, have unity in the body of Christ. Have unity in the home. Kung gusto po natin maka-breakthrough, kung gusto natin maranasan ang pagkilos ng banal na spirito at malayang makakilos ang banal na spirito, magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng tahanan at bahay-sambahan.
Ang sabi din po dito, it is like a dew of Hermon. Yung dew of Hermon na to, it symbolizes refreshment, blessing that sustains the land. Yung dew o yung hamog ang nagsusustain ng mga grass. Yung hamog ang nagsusustain ng land. Unity is a blessing to the church. Unity is a blessing that sustains the church. Para masustain ang church, kailangan po natin magkaroon ng unity. Ang sabi pa po ng Panginoon, kapag may unity, the Lord commanded the blessing. Si Lord mismo ang nagkukuman, pagpalain mo ang pamilyang yan, pagpalain natin ang simbahan na yan kasi nakikita kong nagkakaisa sila. Malayang dumadaloy ang pagpapala sa isang church na nagkakaisa. Amen po ba? God will never bless a divided nation. God will never bless a divided church. God will never bless a divided family. But God commands the blessing to a united church. Sabi po dito, the Lord has commanded the blessing. Si Lord mismo ang magko-command. Kahit hindi mo hingin, si Lord mismo ang magko-command na pagpalain ka kasi nakikipag-isa ka. Amen po ba? And it is covering. May covering po na mararanasan po tayo. Why? Kasi we protect each other through prayer. Kapag nakikipag-isa po tayo sa bahay-sambahan, kino-cover natin, sinasakluban natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pananalangin. And we are being accountable to each other. Kapag ka po wala ka sa church, pagka hindi ka connected sa church, kung ano-ano na lang ang gagawin natin, kung ano-ano na lang ang iisipin natin, we are not accountable anymore with our life. Kasi walang naninitay, walang nagko-correct. Pero kapag bahagi ka ng church, kapag bahagi ka at united ka sa body of Christ, you will be covered. Why? Kasi may nagko-correct, may nagtatama, may nagra-align ng buhay mo. Yun po yung discussion natin last time. The reason and the purpose why we are gathering together to realign our life. And ang church po ang ginagamit ng Panginoon to speak the word that will align your life to the will of God. Amen po ba? Ang church ang ginagamit ng Panginoon para i-align ang iyong buhay sa kalooban ng Panginoon. Kapag wala ka sa church, kung ano-ano na lang ang maiisip natin. Wala namang nakakakita eh. Pwede ko nang gawin. Hindi naman alam ni Pastora eh. Gawin ko na lang. Walang nagko-correct sa theology mo, kaya kung ano-ano ang theology na nararanas, na tinatayuan mo. Pakita po natin yung picture. Last thing po. Ito pong puno po na to, ito po ay redwood tree or what we call sequoia tree. Ayan pong puno na yan, sobra po yan sa mataas, sobrang taas po niyan. Sobrang taas, ito yung mga tao, napakaliit. Ang taas po niyan, pero yung roots po niya hindi sobrang laki. Pero ang sequoia tree po, hindi po siya madaling matumba. Kahit na ang roots po niya ay hindi ganoon kalalim sa taas ng puno. Alam niyo po kung bakit hindi sila basta-basta natutumba. Kasi ang sequoia tree po naghahanap ng ibang puno na ma-entangle ang kanyang roots, na magiging kaisa niya para hindi siya matumba. Ganoon po ang idea ng church. Kaya po tayo nilalagay ng Panginoon sa loob ng church para ma-encourage natin ang isa't isa not to fall on the temptation of the enemy. That's the reason why we are going to church. That's the reason why God put us in the church to cover you. Through prayer, to cover you, through teaching you the truth, to cover you doon sa trap ng kaaway para hindi ka mahulog sa devil's trap. Nakakapitan natin ang bawat isa. Kapatid, nawawala ka sa Panginoon, halika balik tayo. Ganoon po ang idea ng church. Ganoon po ang pagmamahal at ang pagpapala na nasa loob ng church.
We are reminding each other, kapatid, kung bibigatan ka, lapit tayo sa Panginoon. I will going to pray for you. Di ba ang sarap na nasa church kesa isolated Christian? Kesa unchurched Christian? Kaya po hindi ko rin po maintindihan bakit po nagkakaroon ng kaisipan ng iba, hindi ako papasok sa church, okay na ako, kami na lang ni Lord. Hindi nila tunay na nakita ang pagpapala ng merong na nabinog sa isang church. Kasi ang church, ginagamit ng Panginoon to remind us and to encourage us to hold firm to the hope. Kapatid, I am praying for you. Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Dito lang tayo. Tuloy tayo. Di ba ang sarap kong marinig ng gano'n? Kapatid, pinapanalangin kita, tuloy tayo ha. Amen? We are covering each other through prayer so that we will not fall on the devil's trap. Hinahawakan natin ang isa't isa para hindi tayo mahulog. Amen po ba? Amen. That's the blessing and that's the beauty of having the church. That's the beauty of being united to the church. Amen? Pakisabi nga po sa katabi, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kapatid, I love you with the love of the Lord. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, tuloy lang tayo. Pakisabi ulit sa katabi, kapatid, pinapanalangin kita. Sabihin ulit natin sa katabi, kapatid, hindi ka nag-iisa. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Church unity is centered on our relationship with God. That we are in agreement on the basic truth found in the scripture. Na ang Panginoon ang head, kaya siya ang ating susundin. Kung ano ang nais ng Panginoon, iyon ang susundin natin. Why we need to have unity in the church? Because that is the character of the Lord. And unity reflects the character of our triune God. Na na-honor po natin ang Panginoon when we have unity in the church. Pero nasisira po ang pangalan ng Panginoon kapag nagkakanya-kanya ang church. Pangalawa, bakit po natin kailangan ng unity sa church? Because it is created by God. Next slide po. It is created by God. Christ accomplished this unity on the cross. At sa dugo po ni Kristo ang dahilan, kung bakit naging posible ang unity sa church. God created unity, but we have the responsibility to preserve it. Kaya we continue to forgive one another, we continue to love one another. Because unity in the church is a gift from God that needs to be preserved and be protected. Amen? Pwede po ba tayong tumayo lahat?